Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Baldo. Ako po ay tubong Maynila. Ang karanasang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa isang karanasan ko na naganap noong taong 1988 sa probinsya po ng Siquijor na kung saan ay nagbabakasyon kami ng aking ina. Nang mga panahong iyon ay 12 taong gulang pa lamang po ako. Isinama ako ng aking ina sa kanyang probinsya upang dalawin ang kanyang pamilya. Buhat kasi na magkapamilya na sila papa ay hindi na siya nakadalaw pa doon. Sa mura kong edad ay hindi nalingid sa akin na ang Siquijor ay kilala bilang lugar ng mga hindi pangkaraniwang tao. Huwag ho kayong magagalit. Ang ibig ko pong sabihin ay yung mga taong may angking kakayahan na hindi tinataglay ng karamihan. Yung bang mga taong may angking lihim ng karunungan. Kinatatakutan din kasi ang mama ko sa amin, gawa ng alam nilang taga-secure ito. Hindi naman sila takot sa pisikal na anyo ni Mama Kuya Bari para sa ikalilinaw, kundi takot sila na awayin si Mama dahil baka raw ipakulam sila nito kasi nga taga-Siquijor nga ang mama ko. Sa kadahilanang sa lugar daw kasing iyon ay maraming mangkukulam at mga aswang. Kaya naman sa pagdating namin sa baryo ni na Mama ay hindi ako gaanong lumalabas ng bahay gawa ng hindi ko naman naiintindihan ang kanilang dialekto. At isa pa ay natatakot din ako sa mga taga roon. Baldo, hindi porket kilala ang Siquijor na isla ng mga mangkukulam ay paniniwalaan mo ng mga mangkukulam nga ang mga nakatira dito. Mabubuti ang mga tao rito. Marami ang nagkakalat ng maling balita. Oo, maraming mananambal dito, pero ang mga taong mananambal ay sa mabuti nila ginagamit ang kanilang lihim na karunungan. Na kadalasan ay nagbibigay lunas sa mga nangangailangan ng kanilang tulong. Ang wika ni Lolo sa akin isang araw. Napansin niya siguro na nangingilag ako sa mga taga roon maging sa kanila. Kaya iho, maglibang ka lang habang naririto ka sa lupang sinilangan ng iyong inaanak dahil minsan lamang maging bata. Dagdag pa ni Lolo at nagsimula na siyang magkwento ng mga karanasan niya noong kanyang kabataan. Hanggang sa naging panatag na din ako at iwinaglit na ang mga pangit na bagay na bumabagabag sa isipan ko, Kuya Bari. Nakipagbiruan at nakipag-usap na rin ako sa mga pinsang ko doon makalipas ang isang araw. At masasabi kong hindi naman pala talaga nakakatakot sa lugar na iyon. Araw-araw ay paiba-iba ang nilalaro namin at naliligo din kami sa mga ilog na siyang pinakagusto ko sa lahat. Isang araw, nang magpunta kami sa ilog ay may isang matandang babae na napadaan sa nililiguan namin, Kuya Bari. Pansin ko ang panay na lingon niya sa akin at pakiramdam ko ay may kakaiba sa uri ng kanyang pagtingin sa akin. Sa puntong iyon ay nakaupo ako sa isang malaking bato. Nagulat na lang ako nang bigla akong hinila ng isa sa mga pinsan ko at ikinubli sa likod ng batong napatungan ko. Siyempre, sa ginawa niyang iyon ay napatanong ako kung bakit. Naku Baldo, huwag kang makikipagtitigan sa matandang yan. Sinasabi kasing isang aswang ang matandang yan. Anya, na ikinagulat ko naman. Ano ka mo? Aswang? Talaga bang may aswang dito? Pero hindi naman siya nakakatakot tingnan . Parang normal na tao lang naman ang matandang iyon. Naguguluhang sagot ko naman sa kanya. Basta huwag ka na makulit. Kapag ka nakita mo siya ay umiwas ka at magtago. Dagdag na wika niya. Noong makauwi na kami, kaagad kong tinanong si Lolo tungkol dun sa matanda na sinasabing aswang. At ayon kay Lolo, nakalat daw sa baryo na
aswang nga ang babaeng iyon. Subalit wala namang nakakita na kumain iyon ng tao o di kaya'y may tangang parte ng katawan ng tao. Ang napabalita lang daw ay may nakakita na nasa nakakatakot na anyo ang matandang iyon. Ngunit wala pa naman daw nabiktima o nakain ang matanda na taga roon sa kanila. Mga usap-usapan lang daw iyon. Pero magkaganoon pa man ay huwag daw kaming magpapakampante, gayong hindi rin daw namin lubos nakakilala ang matanda. Ang mas mabuti raw ay umiwas na lamang dahil baka totoo nga na isang aswang ito. Hanggang isang gabi, masaya kaming naglalaro ng taguan sa isang bakanting lote. May kabilugan kasi ang buwan noon at napakaliwanag nito na nagdudulot ng liwanag sa buong paligid. Saktong-sakto sa larong naisip namin. Doon ay may ilang mga matataas na puno at mayayabong din ang mga damo na masarap pagkublihan, gawa ng hindi ka agad makikita ng taya ang mga kalaro niya. Dahil nga sa hindi ko kabisado ang kanilang diyalekto, ay sa wikang Filipino ko sila kinakausap na nakasanayan din naman nilang tumugon sa ganoong wika rin. Kaya naman ay madali lang kaming nagkaintindihan kahit na medyo nahihirapan silang managalog. Ako naman ay pilit na inaaral ang kanilang mga salita. May mga naiintindihan din naman ako kahit papaano dahil na rin sa tinuturuan nila ako sa salitang Bisaya. Pagbilang ko ng 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Ang saad ng isa ko pang pinsan na siyang taya sa laro. Kaagad na kaming nagsitakbuhan bago pa niya narating ang bilang 3. Doon ako nagkubli sa isang malaking puno na mayroong nagtataasang mga talahib. Nakadapa ako sa parte ng mayayabong na talahib upang hindi kaagad ako makita. Maya-maya'y naririnig ko na isa-isa nang natatagpuan ang mga kalaro ko. Kaya naman ay pagapang akong gumayak patungo sa kahoy na binabantayan ng taya upang maisalba ang sarili. Subalit nagulat na lang ako nang may isang pares ng paa ang nakapako. Sa pagtingala ko ay nasilayan ko ang matandang babae na nakatunghay sa akin. Ito yung matanda na sinasabi nilang aswang daw. Nakangisi siyang nakatingin at nakalabas ang kanyang dila na pinaglalaroan niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Dahil sa labis na pagkabigla ay napatayo ako dahilan para makita ako ng taya. Napatingin pa ako sa gawin ng pinsan ko. Ngunit sa pagsipat kong muli sa kinatatayuan ng matanda ay hindi ko na ito nakita pa. Dahil doon ay nakaramdam ako ng takot kaya nagmamadali akong lumapit sa mga pinsang kong nagkukumpulan at sinabi ko na nakita ko ang matandang babae. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, nagpasya na kaming umuwi na lamang sa kanya-kanyang mga bahay dahil na rin sa takot sa mga asong umaalulong. Ano? Sigurado ka bang yung matanda nga ang nakita mo, Baldo? Baka naman namamalik mata ka lang dahil siya lagi ang naman ng usapan nyo ng mga pinsan mo noong isang araw. Saad naman ni Mama nang mabanggit ko sa kanila ang tungkol sa pangyayari nang naglaro kami. At dahil nga sa nakita ko naman talaga ang matanda ay pinanindigan ko ang mga sinasabi ko. Kinabukasan, nautusan ako ng mama ko na bumili ng asin sa may kalapit na tindahan. May paniniwala kasi sa amin na hindi pwedeng maubusan ng asin kapag sumapit ang gabi. Kaya kahit bandang 5:30 na lang hapon noon ay nagtungo ako sa tindahan dahil kailangan naming makabili ng asin bago sumapit ang dilim. Madulas at maputik ang daan patungo roon, sanhi ng pag-ulan. Habang nagpapayong, kasabay ng pagdadabog ko dahil ako pa ang inutusan gayong marami naman kami sa bahay, ay tinuntun ko ang daan patungo nga sa may tindahan nang biglang kumidlat
nasipat ko ang matanda sa gilid ng dinadaanan ko. Medyo magulo ang buhaghag niyang buhok. Wala nang katao-tao sa daan maliban sa aming dalawa. Batid kong nakatingin siya sa akin, ngunit hindi ko na iyon binigyan pansin pa dahil pabilis na ng pabilis ang paghakbang ko dahil paulit-ulit na ang pagkidlat at sinasabayan pa rin ng pagkulog. Nang marating ko ang tindahan ay bumuhos naman ang napakalakas na ulan. Kaya kahit may payong naman ay hindi ko na pinilit na sumulong dahil nag-alala ako na baka mabasa pa ang isang supot ng asin na binili ko. Naghintay ako ng matagal habang nagmamasid-masid sa paligid ko. Nakaramdam na rin ako ng kaba ng mga sandaling iyon. Noong medyo humina na ang ulan ay saka ako gumayak para makauwi na. Noong nasa kalagitnaan na ako ng madilim na paligid nang bigla na namang kumidlat at tila ba napako na lamang ako sa kinatatayuan ko nang makita ang matandang babae sa nakakatakot nitong anyo. Magulo ang kanyang buhok, nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatanaw sa akin habang nakangisi siya ng nakakaloko. Naulit pa muli ang pagkidlat at nasipat ko siyang muli at sa puntong iyon, humaba na ang kanyang dila. Dahil sa takot ay napatakbo na ako, Kuya Bari, ngunit sa hindi ko malamang dahilan ay napatid lang ako. Ramdam ko ang pagbagsak ko sa maputik na daan at ramdam ko rin na may malapot na laway mula sa isang dila ang nasa mukha ko nang sumadsad na ako sa putikan. Sa muling pagkidlat, nasilayan ko ang matandang babae na nasa harapan ko na at dinidilaan ng aking mukha pababa sa may liig. Halos wala ng boses na lumabas sa bibig ko dahil sa tindi ng takot ko, Kuya Bari. Pabuti na lamang at nakakuha pa ako ng lakas ng loob upang makatayo. Basa na rin ako sa mahinang pag-ulan at hindi ko na alam kung saan tumilapon ang dala kong payong nang madapa ako sa maputik na daan. Pero yung dala kong asin ay hawak ko pa rin. At dahil sa kaba ko ay kaagad na akong kumaripas ang takbo nang makabangon ako. Subalit hindi pa nga ako nakakalayo ay may magaspang na kamay ang biglang humila sa akin. Nagsisigaw na ako noon, ngunit alam kong walang makakarinig sa akin dahil sa muling pagbuhos ng malakas na ulan. Nagpumiglas ako ng gusto at pansin ko na humihigpit ang pagkakahawak sa akin ng kung sino. Naiiyak na rin ako sa mga sandaling iyon dahil sa alam kong ang matandang aswang ang gumagawa noon sa akin. Tabang! 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 Paulit-ulit kong sigaw. Kahit malakas ang ulan ay narinig ko ang kanyang paghagikik na para sa akin ay nagdudulot ng matinding kilabot sa katawan. At sa puntong iyon ay ramdam ko ang pagdila niya sa braso ko. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan ay binitiwan din ako ng matanda. Nang mapagtanto ko na hindi na siya nakahawak sa akin ay kaagad akong kumilos upang makausad na. Nagtatakbo ako sa abot ng aking makakaya. At ang asin na binili ko ay nalusaw na sa malakas na ulan. Noong nasa bungad na ako ng bakuran ng bahay nila Lolo nang makaramdam ako ng panghihina at tila ba nagdilim na lamang ang lahat sa paligid ko ng mga oras na iyon. Kinabukasan, pagkagising ko ay ramdam ko ang matinding panginginig. Ngunit ang init-init naman ng hangin na lumalabas sa ilong ko. Ang sakit din ng buo kong katawan. Doon ko palang napagtanto na nasa loob na pala ako ng silid namin ni Mama. Napansin ni Mama na gising na ako kaya naman ay lumapit siya sa akin at nagtanong, "Anak, nag-alala ako sa iyo kagabi.
Akala namin ay kaya ka natagalan sa pagbili mo ng asin dahil sumilong ka lang doon sa tindahan. Pero nung pupuntahan na sana kita, ay nakita kitang nakahandusay na sa ibaba ng bahay at basang-basa. Gusto kong sumagot kay mama at ikwento sa kanya ang naranasan ko ng gabing iyon. Ngunit para bang may pumipigil sa akin na ibuka ko ang aking bibig. Nakatitig lang ako sa kanya, Kuya Bari, at lumuluha ang mga mata ko. At sa mga sandaling iyon ay nagpatuloy lang ako sa panginginig. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko dahil pakiramdam ko po ay gumagalaw ang mga bagay sa paligid. Subalit ang tenga ko ay nakikiramdam lang sa paligid at dinig na dinig ko ang mga pinag-uusapan nila sa loob ng bahay. Saka ko lang napagtanto na nilalagnat pala ako ng husto nang marinig ko ang sinabi ni Lolo na dalhin daw ako sa mananambal. Iyon kasi ang nagsisilbing doktor ng mga taga roon. Sa pagtungo po namin sa bahay ng mananambal, Kuya Bari, ay pinaupo ako sa isang silya. Doon ay hinawakan ako ng mananambal at may ipinahawak siya sa akin. Hindi ko na nakita kung ano pa iyon dahil sa hirap akong ibuka ang mga mata ko, gawa ng lalong sumasakit ang ulo ko kapag nakakakita ng liwanag. Ngunit ramdam kong matigas at magaspang ang bagay na iyon. Matapos ma-examine ng mananambal, sinabi niyang pinaglaruan daw ako ng isang nilalang kaya ako nagkaroon ng mataas na lagnat. Akala naman ng lolo at nanay ko ay engkanto ang dahilan ng pagkakasakit ko. Subalit nang ilahad ng mananambal ang uri ng nilalang ay nabigla si na mama. Pinaglaruan ng aswang ang anak mo. Nakuha niya ang lagnat dahil sa labis na takot sa aswang at sa pagbabad niya rin sa ulan. Pero huwag kang mag-alala. Magbibigay ako ng panlunas sa nararamdaman niya. Mukhang kinawiwilihan ng aswang ang anak mo. Narinig kong wika ng mananambal. Ano po? Abay, sino namang aswang ang nakakuha ng pansin sa anak ko? Takang tanong ni mama. Sinagot naman siya ng mananambal na ako na raw ang tanungin kapag gumaling na raw ako. At sa loob nga ng 2 araw matapos na magbigay ng lunas sa akin ang mananambal, nakuha ko na rin gumaling at nanumbalik ang dati kong lakas. Umayos na ang pakiramdam ko at nagsimula nang magtanong sina lolo sa akin kung ano nga ba daw ang nangyari noong gabing naulanan ako sa may tindahan. Naupo ako at maayos na isinalaysay at inilarawan ko sa kanila ang mga pangyayari at kung gaano ako natakot sa matandang aswang na dumila-dila sa mukha at braso ko. Ay, may paglalagyan sa akin ang matandang yun. Makikita niya. Galit na saad ni Lolo at nasilayan ko sa kanyang mukha ang galit at pagnanais na makapaghiganti. Nakita ko na lamang ang sarili ko ng mga sandaling iyon na umiiyak. Nanumbali kasi ang takot sa akin at binalot ako ng kilabot ng paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang mga naganap sa pagitan namin ng aswang na iyon. Hiniling ko naman kay mama na umuwi na sa Maynila, subalit hindi pa raw pwede dahil sa susunod na linggo pa ang nakalagay na petsa sa tiket ng barkong sasakyan namin pauwi. Simula noon, Kuya Bari, hindi na ako lumalabas ng bahay dahil takot ako na baka magtagpo uli ang landas namin ng matandang aswang. Ngunit sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Isang araw ay nagkayayaan ang mga pinsan ko na magtungo sa ilog upang maligo. Kahit na alam kong dapat ay nasa bahay lang ako, dahil sa inip ko na rin ay sumama pa rin ako sa kanila. Nataon naman kasing wala sa bahay sina lolo at lola
pati na rin si Mama. Sabi ko sa sarili ko, maaraw naman at tirik pa nga, kaya nasisiguro kong hindi ako gagalawin ng aswang na iyon. Batid ko kasing sa gabi lang sila nakapambibiktima, kaya ng mga sandaling iyon ay hindi siya makakapinsala sa akin at isa pa ay may habak na din naman ako kaya siguradong hindi na siya makakalapit sa akin. Doon sa ilog ay masaya kaming nagsipagligo. Sigawan at tawanan ang pumupuno sa banayad na pagdaloy ng tubig ilog. Sa mga sandaling iyon ay damang-dama ko ang kasiyahan kasama ng mga pinsan ko. Ngunit nang walang ano-ano ay biglang dumaan ang matanda. Tinahip ng kakaibang kaba ang dibdib ko nang masilayan ko siya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mabilis ang ginawa niyang paghakbang at nakayuko lang siya na tila ba nahihiyang ipakita ang kanyang mukha. Kami naman ng mga pinsan ko ay dali-daling umahon sa tubig at mabilis na nagsibihis ng mga damit at pantalon sa kakaagad na umalis doon. Takot kami na baka mapahamak. Dahil sa ako ang huling nakapagsuot ng pantalon, ay nahuli rin ako sa paglalakad. Bago pa ako tuluyang makalayo sa ilog, ay nilingon ko ang kinaroroonan ng matanda at nasipat ko siyang nakatingin din sa direksyon ko. Sinalakay na naman ako ng matinding pagkabog ng dibdib. Ngunit sa mga oras na iyon ay mas nanaig sa akin ang tapang. Nanatili akong nakatayo at nakatanaw sa kanya. Hindi ko nga lang sinubukan na makipagtitigan pa dahil baka mahipnotismo pa ako ng matandang iyon. Ngunit sa ginawa ko, Kuya Bari, ay parang natakot ang matanda at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Ako naman ay sinundan lamang siya ng tingin. Subalit bigla na lang akong hinila ng isa sa mga pinsan ko dahil napansin daw niyang parang ipinako ako roon. Sa pag-uwi namin ay napag-alaman kong sinugod ni Lolo ang matandang babae at binalaan na kapag sinubukan pa niyang lumapit sa akin o kahit na sinong mga apo niya ay malalagot ito at mapapahamak. Ayon pa kay Lolo ay walang ginawa ang matanda upang pasubalian ang ginawa niya. Nanatili raw itong nakayuko lamang habang pinagsasabihan siya ng aking lolo at panay ang pagtango nito. At ayon pa raw sa matandang babaeng aswang na iyon ay tinakot lamang daw niya ako para hindi na gumala pa sa dilim. Wala daw siyang intensyon na saktan o patayin ako. Pero sa isip-isip ko ay hindi ako naniniwala dahil para sa akin po ay parang napahamak na ako kung hindi pa niya nadilaan ang natunaw na asin na umagos sa aking braso. Simula ng araw na iyon, hindi ko na nakita pa ang matanda. Hanggang sa sumapit na ang araw ng pag-uwi namin ni Mama, ay hindi na siya nagpakita pa. Bagay na ikinapanatag ng kalooban ko. Kuya Bari, ang karanasan kong ito ay nagbigay ng leksyon sa akin na kapag mayroon kang hindi magandang nararamdaman sa isang nilalang, ay mabuti nang umiwas na at huwag papakampante dahil baka iyon pa ang magbigay daan para sa iyong kapahabakan. Ang karanasan kong ito ay tila nag-udyok sa akin na hindi na mapadalaw pa sa bayan ng Siquijor. Dahil pakiramdam ko ay magpahanggang sa ngayon, tila buhay na buhay pa rin sa aking isipan ang mga nangyari noong gabing pinaglaruan ako ng isang matandang aswang sa Siquijor. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Bari. Naway nagbigay aral ang kwento ng karanasan ko sa inyong mga batang tagapakinig. More power po sa Ang Sundo Horror Stories. And God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon, lalong-lalo na ang mga OFW na walang sawang naghahanap buhay para sa kanilang pamilya.
lubos na gumagalang. Baldo. Ang mga kwentong barang ay kadalasan ko lang naririnig sa mga matatanda noon, lalo na kapag nagtipon-tipon ang lahat at magbahagi ng kanilang karanasan. Bata pa lang po ako noon nang marinig ko ang mga ganoong kwento na hindi ko naman pinaniniwalaan. Mangyari pa nga'y kapag nagkukwento ang iba patungkol sa mga ganyan ay natatawa lamang ako. Ngunit ang lahat po ay biglang nagbago nang ako na mismo ang makasaksi sa lupit ng barang. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elias. Ako po ay tubong Kabisayaan, kaya may mga salita sa kwento na isasalin ko na lamang para mas lalo po ninyong maintindihan. Ito ay hindi aking personal na karanasan, pero saksi mismo ako sa kung papaano at ano ang dahilan ng pagkasawi ng aking pinsan. Sa isang liblib na baryo sa Cebu ay nakikitira lamang ako sa aking tiyahin. Maaga kasing namatay ang aking ina at wala naman akong kinikilalang ama, kaya walang nagawa si tiya kung hindi kuhain ako at alagaan. Nahinto ako sa pag-aaral dahil walang-wala rin ang aking tiya noon. Ayaw ko namang piliting siyang pag-aralin ako, gayong nakikitira lamang ako at libre ako sa pagkain doon. Masipag akong bata, Kuya Bari, at iyan ang masisiguro ko po sa inyo. Kasabayan ko rin sa pagbibinata ang aking pinsang itago muli natin sa pangalang Joel. Sabay kami ni Joel sa lahat ng bagay. Ang kaibahan lamang, siya'y nakapagtapos po ng sekundarya, samantalang ako ay hanggang grade 3 lamang. Bukod doon, nakakasiguro din ako na mas mabait po ako kaysa sa pinsang kong si Joel. Masayahin naman ang pinsang kong iyon dahil kilala ko siya, gayong magkasama lagi kami sa tawanan at iyakan. Ngunit nagsimula po ang bangungot, Kuya Bari, sa aming buhay nang mabalitaan naming may bagong lipat na pamilya sa kabilang baryo. Tandang-tanda ko pa nga ang sinabi ni Joel sa akin na nakita niya ng isang beses ang babae at sobrang ganda daw nito. Sobrang puti na animoy hindi naaarawan daw. Iyan ang sabi niya sa akin. Hindi ako naglabas ng kahit anumang interes sa sinabi niya sa akin dahil kilala ko po ang pinsang kong iyon. Kapag gusto niya ang isang babae, hindi iyon titigil sa pagkukwento tungkol sa kanya. Ayoko rin namang maging dahilan pa iyon para magkalayo ang aming loob sa isa't isa, kung kaya't hinayaan ko na lamang siya. May mga pagkakataon pa nga na niyayaya niya akong sumama sa kanya sa ibang baryo para daw makita ko na ang babaeng natitipuhan niya. Ngunit dahil marami nga akong kailangang tapusing trabaho sa bahay, ay hindi siya nagtagumpay sa pagdala niya sa akin. Pero isang dapit hapon nang matsyempohan niya akong walang ginagawa, ay wala na siyang sinambit at agaran na niya akong hinila habang walang imik. Alam ko na kung saan niya ako dadalhin, kaya hindi na rin ako nagreklamo pa. Pagdating po namin sa tapat ng bahay ng babaeng sinasabi niya, ay medyo natawa pa nga ako dahil nagtatago siya noon sa likod ng puno ng saging. Mahangin minsan ang pinsan ko, Kuya Bari, at mataas po talaga ang bilib sa sarili, kaya hindi ko lubos na akalaing ganoon siyang magiging duwag sa isa lamang babae. Insan, nakailang balik ka na ba dito ha? Kaya pala hindi mo nalalaman kung anong pangalan yan eh. Panay tago mo lang dito. Natatawa ako habang sinasabi ko iyon, Kuya Bari. Pero minura lamang niya ako, tiningnan ng masama. Hindi ko na alam kung ilang minuto na kaming nananatili sa ganoon. Hanggang sa kurutin niya ako at sumenyas na palabas na ang babaeng sinasabi niya.
Inangat ko ang aking ulo at nang makita ko siya'y doon ko napagtanto na talagang totoo ang sinasabi sa akin ng aking pinsan, na ito'y sobrang mestisa, maganda, at ang bawat galaw niyang mahinhin ang mas lalong nagpaganda po sa kanya. Uy, uy, kung makatitig ka dyan, wag mo ang balaking pormahan yan, kung hindi paglalamayan ka talaga bukas. Rinig ko pang wika ni Joel nang mahuli niya akong nakatitig na sa babae. Tinawanan ko naman siya't sinabing kanyang-kanya na ang babaeng iyon at wala akong pakialam sa kanila. Totoo po ang sinasabi kong iyong Kuya Bari ha. Wala naman talaga akong pakialam sa kanila. Sadyang nagagandahan lamang ako sa babaeng iyon. Simula nooy lagi niya akong sinasama na magmasid doon. Minsan nga'y napapagod na rin ako kakasunod sa utos ng pinsan ko kung iyon gayong marami pa akong kailangang gawin sa bahay, samantalang siya'y pwede pang maglakwatsa hanggang anong oras niya gusto. Ako, nakatoka po ako lagi sa trabaho at kahit paglalabangan ng panloob niyang damit ay ako pa rin ang gumagawa. Mayroon pang ang pagkakataon, Kuya Bari, na kapag ayaw kong sumama sa kanya para puntahan ang babae, ay sinisira niya ang mga babasagin nilang gamit sa loob ng bahay at ako ang pagbibintangan. Ay, naiinis ako na nalulungkot para sa aking pinsan dahil tila ba'y hindi niya na alam kung ano ang nangyayari sa buhay niya. Nakapagtapos ng sekundarya pero walang trabaho. Ni simpleng pagwawalis sa bakuran ay hindi talaga nito nagagawa. Kung sa bagay, wala rin naman talaga akong magagawa dahil maski si Tia ay kinukonsinti din ang katamaran ng kanyang anak at wala akong karapatan na magbulyaw at mangaral dahil palamunin lamang ako sa bahay nila. Ngunit kahit ganoon po, ay hindi kami nagkakatampuhan ng pinsang kong iyon. Alam niya kasi kung kailan ako galit at kailan ako hindi galit. Sa madaling salita, ganoon po kami ka-close. Ngunit isang dapit hapon na naman, habang ako'y nagsisibak ng kahoy sa may likod bahay, ay niyaya niya muli akong sumama sa kanya at pupuntahan na naman daw namin ang babae. Ngunit hindi pa man po ako nakakatanggi, ay narinig na naming pareho ang boses ni Tia at sinabi nitong huwag daw muna akong abalahin ni Joel dahil marami pa siyang ipagagawa sa akin pagkatapos kong magsibak ng kahoy. Biniro ko pa nga noon ang aking pinsan na siya na muna ang maglakas loob na umakyat ng ligaw sa dalaga para naman masabi na niya ang tunay niyang damdamin para dito, bagay na tinawanan lamang niya. Kadalasan po, Kuya Bari, sa mga lakad namin papunta sa kabilang baryo ay nagtatagal lamang ng 30 minuto. Ngunit natapos na lamang ang lahat ng nakatoka kong trabaho ay hindi pa rin umuuwi si Joel. Bagay na siyang itinanong na rin sa akin ni Tia pero hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kanya. Hanggang sa utusan na nga ako ni Tia na sunduin ko daw ang aking pinsan na agad ko namang ginawa. Kinuha ko ang aking pang-ilaw dahil madilim na po sa daan noon at maputik pa. Naulan kasi ng mga panahong iyon kaya kailangan ko ring magsuot ng bota. Ngunit hindi pa man po ako nakakalayo ay nakita ko na si Joel kaya agad ko siyang nilapitan pero basang-basa ang kanyang damit at nanginginig ang buo niyang katawan. Nagawa ko pa nga siyang tanungin kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit tinitigan lang niya ako at umalis na. Sinundan ko naman siya at saglit akong nakahinga ng malalim nang makita kong pauwi siya sa bahay. Rinig na rinig ko pa nga ang bungad na tanong sa kanya ni Tia pero hindi niya ito sinagot at dumiretso lamang siya sa kanyang silid. Parehas kami ni Tia na nagkatinginan na para bang tinatanong namin sa isa't isa kung ano ang nangyari kay Joel.
Pero dahil parehas nga kaming blanco at walang kaide-ideya, hinayaan na lang namin muna siya. Pansin ko rin Kuya Bari na magmula nang dumating siya at pumasok sa kanyang silid ay hindi na siya lumabas. Maski ang pagkain na iniwan namin sa kanya ay hindi niya rin ginalaw. Kinabukasan, pasado 10:00 na noon nang lumabas siya ng kwarto at dumiretso agad sa kusina. Sinundan ko siya at nakita kong naubos niya kaagad ang pagkaing itinira namin sa kanya. Insan, Uy, ano bang nangyayari? Iyon kaagad ang tanong ko sa kanya. Dahil maski ako Kuya Bari, ay gustong gusto ko na ring malaman kung ano ang rason ng biglaan niyang pagkabalisa. Ngunit sa muli ay wala pa rin akong narinig kahit isang salita mula kay Joel. Nisulyapan nga ako ay hindi niya nagawa. Hindi ko na matandaan kung ilang araw na bang ganoon ang aking pinsan. Hindi namin siya makausap at madalang lang din naming nakikita sa salas o maski sa kusina. Inaamin kong nanibago po talaga ako kay Joel ng mga panahong iyon. Hindi ako sanay na nasa kwarto lamang siya namamalagi dahil kilala ko siya. Masyado siyang lakwatsero at ang pagkakulong sa kwarto ng ilang araw ay impyerno na para sa kanya. Hinayaan na lang namin si Joel at maski po ako ay hindi na lamang din siya kinukulit. Ngunit isang gabi, habang nasa kalagitnaan kami ng mahimbing na pagtulog, ay ang biglaang pagkagising naman ng aking diwa nang marinig ko ang boses ni Joel. Sa taranta ko po'y dali-dali akong bumangon at nagpunta sa kanyang silid. Do'y nakita kong sumusuka siya. At nang akin siyang lapitan ay doon na ako bahagyang napaatras nang makita kong mga ipis ang lumalabas sa kanyang bibig. Napasigaw ako at tinawag si Tia habang hindi ko maigalaw ang aking katawan. Agad namang dumating si Tia at maski ito'y napasigaw din nang makita kung ano ang isinusuka ni Joel. Maniwala man kayo o sa hindi, ay hindi agad-agad natigil iyon tulad ng naririnig kong kwento noong ako'y bata pa. Sa tansya ko po'y umabot ng 1 oras ang patuloy na pagsusuka ni Joel dahilan upang siya'y manghina at nabasa na ng pawis ang kanyang damit. Pero ang hindi ko lubos paniwalaan ay nang makita ko po ang huling lumabas sa kanyang bibig. Hindi na kasi ipis ang lumabas, kung hindi mga hibla na ng buhok. Ito'y mga kulot na buhok kung tama pa rin ang aking pagkakatanda. Dahil doon ay pareho kaming mas lalong nagulat ni Tia, ngunit pilit pa rin naming ikinalma ang aming mga sarili. Noong hindi na nagsusuka si Joel ay pinagpahinga muna namin siya ni Tia. Ang akala pa nga namin ay makakatulog na siya ng mahimbing matapos iyon. Ngunit nagkamali kami. Dahil ilang minuto pa lamang ang lumilipas ay ang tagiliran naman niya ang biglang sumakit. Namamaos na ang aking pinsan na mga sandaling iyon. Ramdam ko rin ang sakit na nadarama niya dahil pinupukpok na niya ang gilid sa sakit. Nang gabing iyon ay wala kaming sapat na tulog. Si Tia ay nakatulog na lang sa tabi ni Joel, samantalang ako po ay nasa sahig na rin. Sinusubukang umidlip habang nakaupo. Hindi na kami umalis pa sa tabi ni Joel dahil saglit lamang kasi siyang nakakapagpahinga at maya-maya'y kung hindi susuka ay sisigaw naman siya sa sakit ng tagiliran niya. Tia, ano po bang nangyayari kay Insan? Tanong ko sa kanya habang pinupunasan niya ang katawan nito. Oo nga eh, wala rin akong alam Elias. Basta't isa lang ang sigurado ako. Posibleng binabarang ang pinsan mo.
May kakilala ka bang naging kaaway niya o kaya'y nakasagutan? Tiya, wala po eh. Mabait po si Joel, makulit pero wala po akong alam. Sa tuwing aalis naman po kasi kaming dalawa, sa kabilang baryo lang kami nagpupunta. Iyon po ang naging sagot ko dahil bukod po dun ay wala na akong alam, Kuya Bari. Minsan kasi ay hindi na ako sumasama kay Joel, lalong-lalo na kapag kami kailangan akong tapusing trabaho sa bahay nila. Kung kaya't napagpasyahan naming lumapit na sa isang albularyo. Pero dahil walang sapat na lakas si Joel, kaya ako na lamang ang nagpasya na maghanap sa albularyo. Nagtanong-tanong po ako sa mga karatig barangay, pero silang lahat po ay iisa lamang ang itinuturo. Ang albularyong tinatawag nilang Lolo Sopit. Malayo pa daw ang bahay nito at nasa tuktok pa ito ng bundok. Hindi naman ako nagdalawang isip na puntahan iyon alang-alang sa paggaling ni Joel. Ilang oras din po ang nilakad ko bago ko natuntun ang kanyang bahay. Mag-isa lamang siyang naninirahan sa bundok at kinakailangan ko pang maghintay ng ilang oras dahil wala siya roon. Ilang sandali pa'y narinig ko na nga ang mga mahihinang hakbang mula sa aking likuran. At doon na po ako nabigla nang makita kong naroroon na si Lolo Sopit. Ngunit ang mas ikinagulat ko po, Kuya Bari, ay nung makita kong parehas ng puti ang kulay ng kanyang mga mata. Ano ang sadya mo dito? Tanong niya kaagad sa akin kahit hindi naman ako nagsalita at hindi rin ako gumalaw, pero alam niya pa rin kung saan ako nakaupo. Doon ay sinabi ko ang totoo kong pakay. Sinabi ko rin sa kanya na galing pa po ako sa medyong malayong bayan at naglakad lang ako ng ilang oras upang matuntun siya. Umuwi ka na. Hindi kita matutulungan. Po, subukan niyo lang po, Lolo Supit. Kawawa naman po yung pinsan ko. Nang mga sandaling iyon ay kulang na lang po ay lumuhod ako sa harapan niya para magmakaawa, pero hindi niya ako pinakinggan. Hindi naman ako sumuko at patuloy ko pa rin siyang sinusundan. Doon na niya ako muling hinarap at sinabing sapat na ang ilang taong pagtulong niya sa iba. Naging kapalit pa nga daw ang pagkawala ng kanyang paningin para masagip lamang ang isang binatilyo. Ngunit kalaunan ay hindi rin niya ako natiis at pinagbigyan niya rin ako. Sabay kaming pumunta sa patag at habang naglalakad kami ay naibahagi niya pa ang mga karanasan niya bilang isang albularyo. Matagal-tagal ding lakaran bago kami makarating sa bahay at naabutan pa naming nagsusuka na naman ng mga ipis itong si Joel. Kitang-kita kong hinawakan ni Lolo Supit ang palad ng aking pinsan at bahagya pa siyang napaatras sabay bitaw ng malakas sa kamay nito. Lolo Supit, ano po ang nangyari? Natanong ko agad sa kanya dahil halatang halata sa mukha niya ang labis na pagkabigla. Diyos kong mahabagin! Ano ba ang ginawa ng batang ito? Doon na namin isinalaysay na maski kami po ay wala ring ideya kung ano ang nangyayari. Basta't umuwi na lamang siyang balisa at nagsusuka ng ipis, pati na mga hibla ng buhok. May masasakit din daw sa kanyang tagiliran na hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Ngunit sa sinabi kong iyon ay doon na isa-isang niligpit ni Lolo Supit ang kanyang mga gamit at sinabing hindi niya kami matutulungan. Nagawa pang ang lumuhod ni Tia para lamang isalba niya si Joel, pero nagimbal ako sa naging sagot nito. Isasalba ko ang anak mo? At ano ang magiging kapalit? Ang buhay ko. Minsan ko nang nakalaban ang bumabarang sa kanya at hindi basta-bastang kalaban iyon.
Siya ang naging dahilan kung bakit ako nabulag. Idinagdag pa ni Lolo Supit na ang huling binatang sinalba niya ay kagaya din daw ng sinapit ni Joel ngayon. At ang pamilyang may gawa nito ay walang iba kung hindi ang pamilyang bagong lipat sa kabilang baryo. Hindi na nga nagdalawang isip si Tia na sugurin ang bahay na iyon at nagpasama pa siya sa akin. Pagdating po namin doon ay nasa labas na ang nanay ng babae habang ang magandang babaeng napupusuan ng aking pinsan ay hindi ko na nakita pa. "Pawiin mo ang barang sa anak ko. Wala siyang ginagawa," sigaw ni Tia. Hindi ko na rin siya pinagalitan pa dahil kahit ako naman siguro ang nasa katayuan niya'y ipaglalaban ko rin ang buhay ng aking anak. Ngunit hindi man lang nagpatinag ang ginang. Bagkus ay kalmado lamang nitong sinagot si Tia. Dinala niya kami sa loob ng kanyang bahay at ganoon na nga ang panlalaki ng dalawa naming mga mata nang makita naming ang patay na katawan ng isang dalaga at kung hindi ako nagkakamali ay iyon ang babaeng natitipuhan ni Joel. Mapait na isinalaysay ng ginang na 2 araw nilang pinaghahanap ang dalaga. Hindi daw ito masamang bata at masunurin daw ito. Ito na nga lang daw ang natitira niyang anak dahil ganoon din daw ang sinapit ng kapatid nitong babae at natagpuan nilang wala ng buhay sa may sapa. Ang kaibahan lamang daw ng magkapatid ay natagpuan nila ang dalaga sa may sagingan at wala ng saplot. Duda nila'y ginahasa daw ito. May mga sugat din daw ang kamay at liig nito na parabang sinakal muna para malagutan ng hininga bago pinagsamantalahan. Sigurado din ang ginang na ang pinsan kong si Joel ang may gawa nun dahil ilang beses na niyang nahuling nagmamasid ang aking pinsan at may pangyayari pa daw na nakita niyang kinuha nito ang nakasampay na damit ng dalaga sa labas at inamoy-amoy. Hindi naman po itinanggi ng ginang na siya ang dahilan kung bakit naghihirap ngayon si Joel. At wala siyang balak na itigil iyon. Ganoon daw siya maningil ng hustisya at dahil buhay ang kinuha ng aking pinsan, ay buhay din daw nito ang magiging kapalit. Naglumuhod si Tia habang umiiyak sa harap ng ginang, ngunit nagmatigas lamang ito at binantaan pa kami na gagawin din sa amin iyon kapag hindi kami tumigil. Kaya wala kaming nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang umalis doon. Sa bawat araw na lumilipas ay wala pa ring pagbabago si Joel. Sa katunayan nga ay habang patagal ng patagal ay mas palala ng palala ang pagpapahirap sa kanya. Hindi ko alam pero nang malaman ko ang ginawa ng aking pinsan sa babaeng iyon ay nawala ang awang nararamdaman ko. Kaya nung medyo naging maayos siya'y kinausap at tinanong ko siya patungkol sa ibinibintang nila sa kanya, ngunit umiyak lamang siya at nagawa pang isa boses na hindi naman daw niya sinasadya. Patunay lamang iyon na talagang ginawa niya ang krimen. Hindi ko po lubos na akalain na magagawa iyon ni Joel. Kung alam ko lang nasasagi iyon sa isipan niya'y sana'y sinamahan ko na lamang siya. Di sana'y buhay pa ang dalaga at hindi pa naghihirap ngayon ang aking pinsan. Nagawa na rin naming isugod siya sa ospital, ngunit pinapalabas lang kami agad dahil wala silang makitang depekto kay Joel. Bukod doon, hindi na rin sumusumpong ang kanyang pagsusuka at ang pananakit ng kanyang katawan. Ang akala namin ay maayos na ang lahat, ngunit hindi pa rin pala.
Dahil pagbalik namin sa bahay ay nagsisimula na naman ang pagsusuka nito. Pero ngayon, hindi na ipis at mga hibla ng buhok, kung hindi mga uod naman. Pansin din namin na lumulobo ang iba pang bahagi ng kanyang pagkalalaki at may mga uod ding lumalabas mula doon. Hindi maliliit na uod, kung hindi malalaki. Sa bawat pagsigaw ni Joel ay ang pag-iyak na lamang ni Tia, lalo na ako. Kung noon kasi ay nakakapagpahinga si Joel ng ilang minuto, ngayon ay hindi na at nagtutuloy-tuloy na. Kahit nga pagkain ay hindi na niya magawa dahil panay lamang ang pagdaing at pagsigaw niya. Hanggang isang araw, nagulat na lamang kami nang malamang wala ng buhay si Joel na nadatnan namin sa kanyang kwarto habang ang mga uod na lumalabas sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ay pumapasok na sa kanyang ilong, bibig at tenga. Simula din noon, Kuya Bari, ay parang nawala na rin ng ganang mabuhay si Tia. Maski ako po ay nagimbal nang makita ko ang patay niyang katawan sa kanyang silid sa tabi ng bangkay ni Joel. Gusto niya kasing wag ilibing ang pinsan ko. Ngunit sa huli, mangiyak-ngiyak ko pa rin silang inilibing ng sabay sa likod ng bahay. 1 dekada at 3 taon pa lamang ang lumipas magmula nang mangyari ito at masaksihan ko ang lupit ng barang. Ngunit kahit matagal na panahon na iyon, Kuya Bari, ay hindi pa rin ito mawala-wala sa isipan ko. Lumayo at umalis na po ako sa baryo at mas piniling mamuhay ng mag-isa dito sa Maynila. Ayoko na kasing bumalik pa doon at manumbalik lamang ang lahat ng masaklap at mapait na alaala. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling maisama niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Elias. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.